Para daw magkaroon ka ng magandang future, magandang buhay pagdating ng panahon, dapat sana maganda nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yan ang sinasabi din ng marami at siyempre aminado tayong lahat diyan. Pero marami sa atin ang makaka-relate siguro na paano kung wala kang means para ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Kasama niyo po ngayon Cheska San Diego Bobadilla sa another episode ng Changed by Faith. Kasama natin ngayon ang isang estudyante dati na siyempre lahat tayo dumaan diyan, nangarap, pagdating ng panahon gusto ko maging ganito, maging ganyan. Pero sa kanyang, pag-aaral parang mahihinto yata kasi may mga challenges na na-encounter. So kasama natin ngayon si Aris Shimada. Aris, welcome sa ating, podcast na Change by Faith. Hello po, maraming salamat po for inviting me here. It's a privilege din po na I was able to join in this Mhm. podcast. Ayun. Ngayon kasi nagtatrabaho ka na. Yes Ayan. po. So bago tayo pumunta dun sa paano ka nakapagtrabaho, ibig sabihin nakatapos ka ng pag-aaral. Kuwentuhan mo muna kami, Aris. What was your life nung siguro mga elementary days? Nahihinto ka ba sa pag-aaral? Ano yung, status ng iyong pag-aaral before? Actually po, nung elementary days ko, nag-start po na thankfully kay Lord na hindi naman po ako nag-stop during my journey in the elementary days. Pero it was a struggle kasi as early as nung 8 years old po ako, namatay yung tatay ko. Oh, Ganun po okay. kaaga. So, Mm. buhat po nung nandun ako after ng grade 1 namatay yung tatay ko, si mama na po yung nagtataguyod sa aming Mm. magkakapatid. And during that time, yung pinakabunso po namin, bale tatlo po kami magkakapatid. Yung Mm. bunso po namin was a toddler pa. So, Mm. mga ano That pala, time. parang kung di po ako nagkakamali, 4 years old. Mm. So, Hindi pa siya nag-aaral nun? yes po. Oo. So, sobrang struggle po yung um, pag-aaral namin nun kasi si mama, na nung namatay po si papa, walang naiwan na anything. Mhm, So, mhm. parang she had to start everything from From scratch. scratch 'no? Yes po. Pero si mama mo ba nagwo-work before o si, father niyo lang? Nung nag-asawa po si mama, pinatigil po siya ni papa mag-work. Okey. So, si papa po yung sole provider namin during that time. So, nung namatay po si papa, yun Mhm, talaga yung pinaka parang naging ano ni mama na, anong gagawin ko? mhm, Kasi during that time po, meron naman kaming tindahan. Pero dahil nga wala hindi siya kayang i-sustain later on na parang, kasi dati nasu-survive siya kasi si mama may tindahan siya for business. Pero si papa din kasi pa rin yung mainly na tatrabaho. opo. So, yung pangangailangan namin ni ate, which is since yung bunso namin kapatid di pa nag-aaral. So, Mhm, yung sa'min ni ate po nun, si papa yung nagpo-provide. So, mm, nung nawala si papa, yung unang, inasahan namin is yung tindahan. mm, Pero yung store po na yun was not enough to suffice for our daily needs. mm, Kasi pareho po kami ng ate ko, elementary, siyempre po may mga project. mm, Tapos parang nandun kami ano, sa literal na wala. mm, So, hindi po namin alam kung paano simulan. Then later on, nung alam namin na it's running out of funds na, hindi na mhm. talaga kaya yung business. So, ending nag-close po yung store. That time, ilang taon yung ate mo? Ano po, yung ate ko po ay 10 years old. Oh, bata din. Opo. Ano ang tumatakbo sa isip ng isang 7 years old or 8 years old nung mga panahon ngayon? Kasi ngayon siguro 'pag titingnan natin yung mga batang grade 1, grade 2, wala pa naiintindihan 'yan. Pero that time, may naiintindihan ka na ba sa mga nangyayari? Sa'kin po parang nung una hindi ko naiisip na hindi pa nagsi in sa'kin na wala si papa. Mhm, Hindi pa siya nagsi-sink in nung nagtitindahan pa si mama, nandun pa si mama, oo, parang tuloy lang yung buhay. Pero nung dumating yung time na kailangan na mag-work ni mama, mhm, dun ko na naisip na iba na pala talaga yung ano, kasi nung nag-work po si papa, ano siya, super okey yung buhay namin. As hindi marangya, pero at the same time hindi din kami nagsa-struggle na nakakabili ng mga more than enough.
Mhm. ng mga bagay-bagay. So, during that time hindi po siya nagsingin sa'kin not until kailangan na mag-work ni mama. Papasok siya ng umaga, uuwi siya ng gabi. Tapos kami ni ate, kami yung naging magulang nung kapatid naming bunso. Mm. Kasi walang mapag-iiwanan si mama. Wala naman choice. Opo. So, Mm. dun ko na nakita na hindi hindi pa ganun kabigat as expected, pero nakikita ko na something's happening. Mhm. And mas na-realize ko lang yun na nag-proceed na kami to the next years of our life. Kasi nung yung papa ko po gusto lagi nasa private school kami Okey. nung before. Tapos nung nag-public school kami iniisip ko pa nun parang, okey lumipat na school, so parang Mhm. okey lang. Wala pa akong concept nun ng 'pag private ibang level siya, public. So Hmm. parang sa'kin it's both Pare-parehas lang, schools. okey. Opo, tapos nung na-realize ko na, ay parang ang hirap tapos um, maggaganon, bakit ang dami namin sa classroom, Mm. kasi yun yung dun ko na nakikita yung difference na, ay may ganun pala siya. Pero nung mas nakita ko yung grasp ng situation kapag nung mga time na may mga bagay before na napo-provide na hindi. Katulad ng? Since bata po yung pag-iisip ko nun, siyempre ang mindset ko nun gusto ko sumama field trip, may field trip po, parang Hmm. gano'n. From that things pa lang na parang hindi kami makakasama kasi Pero dati nakakasama ka? opo, nung buhay Mm. po si papa. So parang dun ko na naisip nun since bata pa yung mindset ko nun, so parang sa Mhm. isip ko, hala bakit di na kami nakakasama sa field trip, Mm. Bakit dati puwede? opo, gano'n na. Dati kaya naman. Opo, tapos ano pa po yun, kasama pa sila mama Mm. nun. So parang 'pag field trip para kaming nagfa-family outing kasi kasama Oo. sila. Mm. Tapos ngayon bakit ngayon hindi So puwede? kumbaga before masasabi mo na life was comfortable para sa Opo, inyo, sobrang oo. comfortable So po nun. unti-unti siyang nag-iiba na napapansin mo. Opo. Yan ay dumating, anong grade ka na? Ayun po grade 2 pero mas nag-ano na siya nung grade 3 na dun ko na Hmm. naga-grasp yung situation na gano'n. Pero dahil nga, I was still young then so parang hindi ko pa nakikita yung mga bagay na nagma-matter Mhm. na yung mga simpleng bagay pa lang na bakit di kami nakakasama sa ganito, bakit walang gano'n. Tapos 'pag Mm. mga halimbawa po yung mga nutrition month may mga pa-ano-ano kami mga Costume. opo gano'n. Tapos wala, parang pagka gano'n ako sariling tiyaga. Mhm. Tapos dun mo na makikita. Pero mas nakita ko po yung difference nung situation nung as I grew up na, nung Mhm. nasa high school na. Dun na po mas na dun ko na talaga nakita na kahit na ilang taon na yun, parang after 4 years pa, dun talaga Hmm. nag-sink in na ang laki nung impact nung nawala si papa. Kasi hindi madali yung buhay na ang nangyari, si mama po yung halos di na namin makita si mama sa pagtatrabaho niya. Kasi uuwi siya ng tulog na kami, pero gigising kami nakaalis na siya. Mm. And dun po yung nandun na yung mas nama-magnify na yung struggles namin, yung parang ang laki na ng difference kasi makikita ko yung mga kaklase ko parang kahit po minsan may mga kuhanan ng card, 'yan mga Hmm. gano'ng kuhanan ng card, hindi makakapunta si mama kasi may racket siya. Mhm. From that po, dun ko nakita na ang laki nung naging difference nung buhay namin na nawala si papa. Mhm. And knowing that hindi namin parang wala din naman kaming luxury na sabihin kay mama na, "Mag-stay ka na, parang sumama ka Mm. sa'min." Kasi kung hindi wala kaming kakainin. Mm. And umabot po yung time na since high school na kami nun ng ate ko, kami magkapatid po, hindi na namin kayang alagaan yung kapatid namin na bunso, na Hmm. kailangan namin siyang papuntahin or pinasama po namin siya sa tita namin para may Mhm. makapag-fend para ayun Para sa maalagaan po yung kanya. kapatid namin. Kasi pumapasok kayo ng ate mo? Opo. So hindi na Hmm. namin nabibigyan ng focus yung kapatid namin bunso, eh, during the time elementary siya so parang Mhm. hindi namin siya natutulungan 'pag may Mhm. kailangan siya. Mm. And because of that, kailangan pa namin mas mag-double time kasi
na kailangan din namin mag-provide sa kapatid. Kailangan mag-provide ni mama para sa kapatid namin na nandun. Tapos kami ng ate ko yung nasa bahay lang kasama Mhm. si mama. And siguro po yung nandun sa high school life ko yung pinaka naging hindi siya iniisip ko po kung yun na yung rock bottom Mhm. na umabot sa time na dahil nga po nagpo-provide kami para sa kapatid ko, Mhm. may mga panahon na may mga araw ng buhay namin na kailangan para maka-survive kami, yung pagkain namin minsan may lunch kami biscuit na lang. Ganun po siya para kasi it's either ang choice mo, makakain ka nga, 'di ka naman makakapasok Mhm. or mag-biscuit ka muna para makapasok ka. So, pipiliin mo lang kung ano yung mas matimbang sa'yo? Opo, and during that time, sobrang iba yung sinasabi ni mama na iba yung pagdidikdik niya sa'min sa education na importanteng mag-aral. Mhm. Kasi si mama po mismo napagtapos siya high school, Mhm. hindi siya nakatuloy ng college dahil din yun sa situation nila before, Mhm. hirap ng buhay. So, lagi niya sinasabi sa'min, kailangan mas piliin niyo yung pag-aaral na minsan kailangan mo pa magtiis talaga ng gano'ng situation. So, yun po yung pinaka siguro yung the lengths that we would go Mhm. to para lang mairaos Mhm. yung pag-aaral and at the same time yung para sa kapatid ko po, which Okey. was not with us. So, growing up na naranasan mo yung mga gano'ng changes from elementary hanggang nakarating ka ng high school, parang unti-unti nagiging reality sa'yo na parang totoo na pala 'to, hindi pala 'to panaginip, expectation versus reality ang nangyari. Hindi ka ba nagkaroon ng questions sa utak mo? Sobrang dami po actually sobrang dami ko pong tanong. And during that time as someone who kasi po kami, usual hindi kami masyadong malapit kay Lord. During that time parang wala lang. Alam namin may nandiyan si Lord, Even pero before nabuhay yung father mo? yes po, parang nagsisimba lang kami. Simba lang po. Pero hindi siya yung puso. Pero umabot yung time na tinanong ko si God na bakit kailangan mamatay ng tatay ko maaga. And sobrang na-realize ko lang din po na during that time iba't, medyo maliit talaga yung point of view ko, eh. I was thinking of us. Medyo selfish yung point of view ko nun na sabi ko, "Bakit namatay si papa ko? Hindi kami maghirap, hindi kami ganito, bakit kailangan na kung hindi namatay si papa ng maaga, 'di sana meron kami ng mga latest na mga ganito, nakakapag-aral kami ng maayos, hindi namin kailangan maghiwalay, hindi namin kailangan mahirapan si mama." So, laging may question kay God, bakit? Bakit Mhm. kailangan mangyari sa'kin, Mhm. sa'min Mhm. yung situation na 'to? I was always asking kung na bakit yung iba okey, sobrang okey ng buhay. Kasi may mga kaklase po ako na kahit na siyempre public school yung high school, pero nakikita mo well-fended, alam mo Mhm. yung well-tended po sila sa mga bagay-bagay. Ang dami Marami silang meron. gano'n po na parang bakit ako wala? Pero ayun po, parang nakita mo meron sila ng mga latest na ganito and during that time parang luxury na meron kang touchscreen. Mhm. Yung mga gano'n, kahit mga gano'n kasimpleng bagay po. Tapos ako, yung cellphone ko nun dipindot tapos nasira pa siya. Mm. So, parang may mga gano'ng kasimpleng bagay po before na gano'n yung perspective ko. Pero Mhm. it comes to a bigger cost na pag-uwi mo ng bahay, wala yung magulang mo, wala yung mama mo to kanino ka magsasabi, na minsan nga mahihiya ka na lang magsabi. Minsan nahihiya na lang po ako magsabi nun sa magulang ko na para manghingi ng pam-project. Ang ending maglalakad po ako ng ng from school. Dati po naranasan ko na maglakad from school to our place, sa bahay po namin, po yun, 2 jeeps away. Usually 'pag nag-walk ka, it would take you an hour. Wow, okey. So, malayo siya? Yes po. So, minsan umaabot sa gano'n, naglalakad ako pauwi.
Kasi Mm. sabi ko, wala namang hindi naman magkakaroon ng problema kung maglalakad ako pauwi. Ang kailangan ko lang papasok, pero yung pag-uwi kahit Hmm. lakarin ko na para meron akong pera Mm. na kapag may mga gano'ng project hindi ko na hihingan si mama. Hmm. So, yun po parang ako din mismo knowing the realities that we have in our family, I was thinking of ways how I could kung paano ko mapapagaan yung buhay ni mama. Hmm. May mga pagkakataon ba na sabi mo nga ang dami mong questions, pero year by year, may nakukuha ka bang sagot? Actually po, it 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 the question was taken years upon years upon years. Sabi ko, hanggang kailan? Yun na lang yung naging tanong ko, hanggang kailan? Sige kung hindi masagot bakit kailangan magkaganito, hanggang kailan kami ganito? And during that time, my mom was invited, to church. Mhm. So, dun siya na-reach out and dun kami mas na-ano ng family namin to God. And I Mhm. was hopeful, siyempre kasi parang yun, 'di ba the message po that God brings is a message of really hope na para Mhm. ma-uplift ka. Pero after nun parang wala pa din. Yun nga, pagkatapos of course may encouragement, may hope, pero kapag right in front of your eyes, iba yung nakikita mong realidad, panghihinaan ka pa rin na wala pa ring sagot, wala pa ring nangyayari. So dumating sa point na hindi mo na alam kung anong mangyayari sa susunod. Na parang nung sinabi po ni mama sa'kin na baka kailangan ko munang tumigil, Okey. sinabi ko na nun na, "Okey, sige kung yun na lang yung choice." Pero I was still hoping for a miracle. Mm. Nandun yung may expectation pa rin ako or I was hoping that God would do something. Mhm. And nung time po na yun, I was at my 10th grade. Si mama po nun na kasambahay siya somewhere sa Laguna. Pumunta Mhm. siya dun po siya nagse-stay. So, kaming 3 lang magkakapatid na Ang naman nasa magkakasama, bahay mm. sa Laguna. Ta's later on, dumating yung lola namin para kasi hindi naman kaya ni mama na walang maglo-lookout para sa'min Mhm. magkakapatid. And during that time, dumating yung real life sa school po. So, during that time wala akong idea kung ano siya. Mhm. Na-invite lang po ako ng teacher ko na pumunta dun. Okey. Sabi niya, "Merong scholarship, naghahanap sila ng mga mag-a-apply, baka gusto mo." Okey. Kasi alam po ng teacher ko na isa ako sa mga nagsa-struggle talaga pumasok. Mhm. So, Na gustong ipagpatuloy pag-aaral kasi ito na yung portion na hindi ka na sure kung makakapag-grade 11 and grade 12 ka. opo. Okey. So, nandun na po sa point na yun. And nung nag-apply po ako, I was hopeful pero sabi ko, sa dami na nangyayari sa buhay ko parang sure pa bang pero nag-try pa rin ako Mhm. kasi baka naman Oo. nandun pa din yung merong kang hope na baka Mhm. ito yung sagot para sa'yo Baka ng matanggap Lord. ako, baka makapasok akong scholar. So, after throughout the process, Mhm. hindi din ako makapaniwala na kasama ako dun Mhm. sa napili. Pero pinagdasal mo siya na sana, "Lord, makapasok ako." Pinagdasal ko po siya pero during nung interview, parang napanghinaan ako ng loob kasi po may mga interview process pa siya hanggang Hmm. mag-panel interview. Tapos Okey. after ng panel interview parang, Mukhang hindi. hala, parang hindi na ako sure. Mm. Sabi ko nga, kahit na sabi ko hindi dapat ako kaya confident pa rin ako hanggang paglabas. Medyo lumuluha na po ako nun kasi Mm. parang yung sinasabi nila, alam niyo ba yung parang 'pag nag-a-apply ka sa trabaho yung message na parang, "Thank you, Mm. we'll" parang Tatawagan ka na lang parang yung pa-message namin. po sa'kin parang gano'n na sabi ko, "Hala, ano na ba 'to? Parang is this subtle rejection na?" Mhm. So, nandun na po yung ano ko na,
paano na 'to? Mhm. So, nanghina po yung loob ko nun. Pero after, kung di pa ako nagkakamali, after a month, I was overjoyed na sabi nila na, "Punta kayo dito sa office." Kasi dun po nila nire-reveal, sinasabi yung result. Mhm. Tapos, grabe lang na na sobrang nabuhayan ako ng loob and sobrang papasalamat ako during that time kay Lord na grabe hindi ko ini-expect kasi nga nung huli parang wala na talaga, Mhm. baka hindi na 'to, to biglang welcome, part ka na ng scholarship program and it became a new open door for me na sabi ko, kaya Mhm. 'to na makakatulong na ako sa magulang ko, Mhm. sa mama Makakatuloy ko. na ako ng pag-aaral. Na mas may secured ano na ako, na na mapagpapatuloy ko yung college ko, Mhm. na hanggang college. And nung senior high, ayun po, during the time na scholar ako, sobrang naging thankful lang din po ako kasi hindi po naging madali yung senior high pa din. Kasi ang dami pong naging shifts between the family kasi yun nga po yung mama ko nagwo-work. So, bumalik na yung kapatid namin sa'min nung Mhm. bago mag-grade 10. So, kami din. So, ganun ulit tulungan kami magkakapatid. Pero dahil college na si ate, Mhm. ang hirap pa din pala. Okey. Ngayon kasi baka hindi na makaka-relate yung mga nagka-college ngayon na, pasok ka na lang sa ano, sa mga government universities kasi walang bayad. Pero Opo. yang panahon na yan na kinukuwento mo, kahit mga state colleges and state U, may May binabayaran pa din, yes that po, time? may tuition. And before that, nakapag-private pa po si ate ng 1 year. And dahil medyo malaki po yung tuition, Mhm. Struggle pa naiutang din, oo. naiutang pa po namin yun. So, Okey. parang naubos uli yung funds namin nun. Mhm. Tapos nung nag-state U, may binabayaran pa din. So, parang ang hirap pa rin pala. Oo. So, ayun po. Though, yun nga po, the bright side is, may provision na ako from real life. So, Mm. nakakapag-aral ako. Pero, tipid-tipid pa din. Kasi, Mhm. yung, yung kapatid ko po nun ay, pa, kung di ako nagkakamali, malapit na siya magtapos ng elementary. Mhm. Tapos, yun nga po si ate ay nag-shift ng course. So, first year college ulit. So, medyo struggle siya for the family. Pero, it was good yung buong senior high school. Pero, pumasok na naman yung bagong conflict Mhm. bago ako mag-college. Kasi, na-realize ko even with the scholarship, sabi ng nanay ko, hindi niya kayang mag-help para sa'min magkapatid. Mag-sustain. Na ma-sustain niya kami magkakapatid. Kasi pagdating ko ng college, high school naman po yung bunso. Mhm. So parang I was thinking na po kung puwede bang ma-pause muna yung sa scholarship, baka puwede ba yun? Para Mhm. makapag-work muna ako ng 2 years hanggang maka-graduate yung ate ko para Mhm. may support po sa kapatid ko. Mhm. Pero ang galing lang din po na from that time, siguro po yung throughout the years na I was introduced to real life and that was how I drew closer to the Lord. Mhm. And dun ko natutunan yung journey na this is not my journey alone. Mhm. Na I have someone to run to and that is the Lord. And during that time, iniisip ko yun, yung kahit na iniisip ko na magpo-pause yung scholarship, kung puwedeng i-pause yung scholarship, hindi sabi ko last resort ko na yan. Pero Mhm. nagpa-pray lang ako kay God for a provision, for something na He would help me na hindi niya ako iiwan in this journey alone. Mhm. And during that time, nagkaroon po kami ng opportunity na may bagong scholarship program. Hindi, Mhm. nandun si Real Life, pero may open din po na application for the government naman, Okey. DOST. Mhm. So, during that time,
take ako. Mhm. Pero alam ko hindi ako yung pinaka-bright na Mhm. person. So, nung nag-take kami ng exam, naalala ko pa po nun, lumabas ako na meron po kaming scratch paper na exam. Tapos naalala ko, paglabas ko, hindi ko nagamit yung scratch paper kasi hindi naman ako nag-compute kasi nga po hindi ko alam kung paano ko siya ko-computein. Okey. Yung mga ganong part ng test. So, pero sabi ko nun, Lord, ikaw na bahala kung bibigay mo 'to sa'kin. Pero Mhm. kung bibigyan mo, thank you Lord. Mm. And it was months of waiting po. And during that time, ang feeling ko I was at the verge of uncertainty. Hmm. Kasi kahit na may scholarship kay Real Life, kailangan din ng help ng family ko. Mhm. So, I was thinking, stop muna mag-work. Pero sabi ko, nandun at the very bottom of it, nandun Mhm. lang yung trust ko na magpo-provide si Lord. Sabi ko, Totoo. in any way Mhm. possible po, sabi ko, be it a miracle Mhm. or through a provision of someone I don't know. Pero Mhm. nandun yung alam ko na, Mapo-provide for 'to. opo, nandun na Mhm. yung confidence ko na hindi ako papabayaan ng Lord. Mhm. And surprisingly, nung lumabas yung results, actually I wasn't aware po. During that time, nagpe-prepare ako kasi nagvo-volunteer din po ako sa church. So, nung nagvo-volunteer ako sa church, I was preparing for something. Naalimpungatan lang ako ng madaling araw. Hindi po ako yung unang nakaalam. Hmm. Nagulat po ako, nag-message yung co-scholar ko sa Real Life. Sabi niya, "Hala Aris, congrats, nakapasa ka." Sabi ko, "Saan?" Parang nag-loading pa sa utak ko po nun. Parang Saan? kasi po hindi ko binantayan yung result Okey. nung scholarship kasi nga Mhm. parang, alam ko dadating yun sa'kin kung para sa'kin. Mhm. Bibigay sa'kin ni Lord kung para sa'kin yun. Pero nawala na sa utak ko po yun. Hindi ko Mhm. siya iniisip na hindi ko pala alam na kinabukasan nun lalabas yung results. Pero nagising po ako ng madaling araw nun. I was Mhm. preparing for, um, sa Sunday service Mhm. for Dun that. binigay. And dun ko nakita yung unang message and sabi ko, "Wow Lord, never in my life did I expect na magkakaroon ako ng ganitong breakthrough sa buhay." Mhm. Kaya sabi ko, "Lord, ilang taon yung hardship?" Sabi ko, "Sanay naman ako Lord sa hardship, eh." Sanay naman ako, eh. Sinubok mo na ako ng ilang taon, ano pa ba yung 'di ba, hanggang graduate. Alam ko naman yung mga little sacrifices, part naman yun ng buhay. Pero ang galing lang po kasi the moment that I decided to put my trust, to put my future kay God na meron pala na may hinanda laging magandang plano yung Diyos para sa'kin. Dun mo makikita na things would unfold and you would just see how His favor works in your life. Mhm. Paano ka niya gino-grow in your faith, at the same time dun mo makikita na andun ka pala all along, Lord. It's just that I did not decide to put my trust in you before. Mm. Instead of trusting, I was always asking. Pero yun lang din pala yung hinihingi ni God sa'yo. Mhm. Yung trust lang na ibibigay niya sa'yo yun. And from that time on, my future is sealed. Okay na. Mhm. Sure na yung college ko, hindi ko na magiging problema yung hanggang pag-graduate ko, wala akong problema, wala akong iisipin. Mhm. Sabi ko, kailangan ko na lang mag-aral, yun na lang. Kailangan mo na lang siyang pagbutihan. Yun na lang po Habang talaga. nakikinig kami sa storya mo 'no, ngayon fast forward to today, binabalikan mo na lang yung mga nangyari before. During the times na ikaw ay in the brink of giving up or may mga questions na, "Trabaho na lang ako Lord kasi parang may blessing nga ako pero parang parang hindi 'to enough." Opo. Nagpapadala si Lord ng provision, 'di ba? Nung akala mong hindi ka na makakapag-aral, may scholarship na dumating. Nung hindi enough, may panibagong scholarship na Scholarship. na dumating sa'yo. Ano yung
mga naitulong ng mga scholarships na ito sa'yo? In terms of tuition, in terms of ano ba ang, provision or assistance na nakuha mo? Yung isa po, with real life, hindi lang financial provision yung binibigay nila but even coaching, and they really help us to really draw closer to the Lord na hindi siya kumbaga bibigyan ka namin ng allowance, bahala Ta's ka na. mag-aral ka, oo, bahala Mag-aral ka ka na. na, okey na yun, Mm. bahala ka na. Pero they really helped us grow in different aspects of life. Meron nga si real life na leadership, integrity, faith, and excellence. So, dun talaga na-start mag-grow yung faith ko na I was attending church before kasi nga 'di ba po na-invite si mama. Pero Mhm. dun mas naging intentional na hindi ako mag-go-grow dahil I mean hindi ako lalapit kay Lord dahil na-invite si mama or ano, pero it's Mhm. more of a personal decision that I wanted to grow in my faith, me alone, na Mhm. naging intentional ako to really know God, and that led me to trust God more in my journey. So, yun Mhm. po yung naging help na provide sa akin ni real life na hindi siya it's not just the finance. Mhm. Pero ayun po, and through the provision of the other scholarship from the government, which is the DOST, Mhm. nakatulong siya para ma-alleviate not just me, but also my family Mhm. na sa mga pangangailangan namin. Kasi yung support was more than enough for not just for me, but even para matulungan ko yung pamilya ko na mas ma-alleviate yung mga gastos po namin. Mhm. So yung mga scholarships na yan, ano ba sila magkasunod, magkasabay na dumating sa'yo para mas ano ba, mas ma-overcome mo or mas ma-provide for yung iyong mga pangangailangan? Ma Mas gumaan lang din talaga yung mga bagay na it helped me remove yung mga bagay na hindi na siya kasama sa mga wino-worry Iniintindi mo, ko. Kasi oo. before, imbi imbis na ang alalahanin ko lang yung project ko, yung kapatid ko kailangan niya ng ganito, paano makapag-provide si mama, Mhm. or may baon ba ako bukas, may baon ba Mhm. ako next week, may pambayad ba ako sa mga fees for the project. Pero because of these provisions that the scholarship gave Mhm. me, it helped me to really focus more on my season, and that is a season of really Mhm. to study well. Hindi lang to simply study, but to Oo. study really with excellence in mind na Mhm. I'm not I'm not doing this for my own lang, pero I'm doing this as part of what God has entrusted me. Mhm. Ano na ang pinagkakaabalahan ni Aris ngayon? Nasaan ka na ngayon? Ano na ang ginagawa mo? Nagtatrabaho ka na ngayon? Sa ngayon po, I'm actually working din sa DOSC under the Science Education Institute, and I'm part of a national capacity building program for teachers. Mhm. So I was able to graduate as a computer science student, pero God has been leading me to a different journey in terms of education. Mhm. And yung program that we handle in DOST is really helping teachers to be more innovative when it Mhm. comes to their teaching. So we're we're bringing programs that would really help improve the science and mathematics education in the whole country. Mhm. And part of what we do, pumupunta po kami sa far-flung places Mhm. in the Philippines. Majority is in the Mindanao area, and the farthest that we've gone to and we're Mhm. going to implement, actually this year pa lang kami mag-implement, would be in Tawi-Tawi. Okey. So, now my work involves not just simply work, but I'm bringing something impactful to Mhm. the nation. Alam mo even yung pinaglagyan sa'yo ni Lord after ng lahat ng 'yan at may mga scholarships na nakatulong sa'yo, even yung work mo ngayon is to pay it forward and paying back, giving back 'no, Yes po. to other people or to communities. Actually, sobrang thankful po ako kasi nung grumaduate po ako, I was so set in a direction where in a direction na ito yung naiisip ko kung saan ako gagraduate, Mhm. saan ako pupunta, eh. Mhm.
I was so prepared for that role, pero God has different plans for me. May mga along the way, parang sabi ko, bakit nire-reveal mo sa akin ito, Lord, tong journey na 'to? Pero dahil sinabi mo, sige, I'll follow where you lead me. Mhm. Pinag-pray ko, and during that time na nag-apply po ako for this job, hindi ko alam na gan'to kalaki yung impact ng magiging work ko. And sobrang amazed lang ako kasi hindi lang simpleng work that can provide yung binigay ni God. Kasi usually, kung before ang mindset ko lang yung work, nakikita ako ng pera. Yun po talaga. Na meron Pero ako sarili kong income. opo, pero God has really had led me to a place where I can not just simply do things, but to really bring impact, not just in a regular scale. And it has really changed my view in life na ano siya eh, regardless kung gaano kalayo na yung narating ko sa buhay, I can do a greater impact kung saan ako plinay si God. And now I'm seeing every work kung saan man ako dadalhin ni God, regardless kung dito, kung malipat man ako sa ibang Or kung saan man. industry, I'm believing that may purpose kung bakit ako plinay si God dun. And Mhm. that is bringing something or bringing impact to the people in our, not just in our country, but to the community that I'm placed in. Mm. Sabi sa Bible, sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "After you have suffered a little while, God will restore you." 'Di ba? Lahat daw ng nawala, ibabalik niya. 'Di ba? Ire-restore niya, and He will make you strong, He will make you firm and steadfast. Looking back, 'di ba, nung panahon na ikaw ay grade 1, grade 2, tingin mo nasagot na ba yung mga tanong mo nun na, kung hindi ba nawala yung dad ko, kung wala bang real life ako nakilala, kung wala bang DOST scholarship ako nakilala, ano kaya si Aris ngayon? Sobrang, sabi ko po, looking back to my journey, and while I was thinking of the questions that I previously had in my life, sobrang haba nung journey na dinaanan nun, pero nahanap ko yung sagot. And I think the ultimate purpose why I had to go through all of that is so I would be able to see what this world needs. Yung ano lang na may greater na impact na gusto ni God na dalhin, na gusto ni God na gamitin yung buhay ko para magdala ng greater impact to the people, and makita na alam ko hindi naman sobrang laki ng magiging impact, pero I know na I have been given the opportunity and the power to change lives. Hmm. So, yung buhay ko from then there would be a story not just for me, but it would be a story for others to be reminded na merong hope, na minsan may mga bagay na mukhang walang sagot, pero mali lang tayo ng pinaghahanapan eh. Kasi God would ultimately answer all our prayers. Minsan hindi lang pala natin naririnig kasi iniintay natin yung gusto nating sagot, pero God has different answers for that. And yun lang yung bagay na pinanghahawakan ko ngayon within my journey, na merong inilaan ang Diyos para sa buhay mo. And yung mga nakikita mo sa paligid, bakit sila ganun, bakit sila ganun, they have a different one. And God has uniquely placed something for you. And pag in-entrust yun sa'yo ni God, it's up to you on how you would be able to see it eh. And if you would dedicate this purpose that God has entrusted to you to Him, na nag-rely ka sa wisdom niya throughout your life, makikita mo lang na
hindi naman magic na nawala yung mga struggles mo sa buhay, pero ma-realize mo na kaya palang mairaos ang everyday or even yung mga bagay na wino-worry natin kapag in-entrust natin siya kay God kasi laging may dulo, laging may Matatapos din pala siya. yun po, na laging Mm. may ending dito sa mga Mhm. bagay na 'to, and at every end, it would help us to grow better, grow Mhm. wiser throughout our Mhm. journey. Ano, Aris, yung puwede mong sabihin dun sa mga estudyante ngayon na siguro dumadaan sa ganiyang struggle? Actually, napakarami ang makaka-relate sa'yo na, "Gusto ko pong mag-aral pero parang hindi kaya. Parang ako yung kailangan magtrabaho para mag-survive kami o kaya 'di na ako kayang paaralin ng mga magulang ko, eh, pero gustong-gusto kong mag-aral." May pag-asa pa ba? There would always be hope. Merong may may makikita kang liwanag. Sabi nga 'di ba sa dulo ng isang tunnel laging may makikita tayong liwanag, and even to our life, the journey would not always be easy, pero hangga't nabubuhay ka, hangga't may araw na nagigising ka, there are things to be thankful for and there are things to hope for. Every day is always a new beginning na binibigay sa'tin ni God, and it's always, um, it would always fall to where we put our trust in. Laging may pag-asa and laging makakakita ka din ng paraan, makakahanap ka ng sarili mong journey, and ang pinakakailangan mo lang talagang gawin is to trust and to hold on and to really grasp kung ano yung binigay sa'yo na dream. Hindi yun hangga't pinanghahawakan mo yun, yung dream na na-place sa heart mo, Mhm. you will always find a way, that there would always be hope. Usually, ang naging lesson lang sa'kin, eh, it's not the matter of will this be will I succeed in this, but it's about the answer of when will I succeed. Mhm. It's just a matter of when. Mhm. It's always an answered prayer, yung mga bagay na pinanghahawakan natin even sa studies. Kasi yun yung natutunan ko na hindi karera yung buhay, pero at the same time, it it all matters to where do we put our trust in. Mhm. Sa mga kinuwento mo, Aris, sa life mo, naalala ko tuloy yung song na, "God will make a way when there seems to be no way." Na parang, wala na 'to, hindi na siguro makakapagtapos ng pag-aaral or wala ng trabahong kukuha sa akin or kung ano man ang pinagdadaanan nung nakikinig o nanonood sa atin ngayon. But God will always find a way and open doors for you. So, Aris, paano ka binago ng faith mo ngayon kay God? Paano binago yung buhay mo? I think what my faith in the Lord has changed me is to how I decide to put trust on Mhm. everything, na these things hindi 'to plinase ni God sa buhay ko for nothing. Mhm. That everything, every aspect in my life has a purpose, and laging merong dulo, na laging everything would come into fruition, na laging we will we will reap the fruits of our labor as long as we put in our trust in the Lord. Mhm. Si Lord na mismo nagsabi na, "Though you suffer for a little while." Sabi nga 'di ba, darating din ang umaga, 'di ba? Naging pelikula 'yan, naging song 'yan. So isa 'yan sa panghahawakan natin na kung ikaw man nasa struggle ka ngayon, nando'n ka sa panahon na iniisip mo parang wala ng katapusan, parang, ganito na ba 'to, ito na lang ba ako, ito na lang ba ang ending? Isa si Ari sa mga kuwentong napakinggan, napanood natin, na-witness natin, na ibahagi sa atin kung paanong may pag-asa habang may buhay, May may pag-asa. pag-asa. Ari,
Aris, maraming salamat for sharing your your hope, sharing Maraming your maraming life salamat din story. po for this opportunity. Maraming salamat. Kaya kung nasa struggle man tayo sa alinmang aspeto ng ating buhay, pag-aaral man 'yan, finances, at kung ano-ano mang mga pinapangarap natin, 'di ba? Sabi nga ni Aris, "Hold on to it, have faith, never lose hope and trust God because in due time, darating din 'yan. It's just a matter of when." When. Nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla sa isa na namang episode ng Changed by Faith, hatid po sa atin ng MX3.